Sa gitna ng tensyon, handa ba ang military ng Pilipinas? Mayroon ba tayong missile system? Sa patuloy na paglago ng kaalaman sa military sa bawat bansa, ang pagkakaroon ng pinakamabilis, pinakamalakas at pinaka-advanced na missile system ay isa sa batayan para masabing malakas ang isang bansa. Sa pagdami ng kaalaman, teknolohiya at sobrang dami ng tao sa mundo, kailangan ng seguridad at proteksyon ang mga bansa, lalo na at laganap ang kriminalidad, alitan sa mga teritoryo at girian ng mga bansa. Kaya kailangan ng advanced territorial defense. At alam nyo ba noon na may missile system sa ating bansa? Bongbong rocket pa nga ang pangalan ng isang missile. Kamusta at nasaan na kaya ito? At ano ang kasaysayan sa likod ng missile system na Project Santa Barbara? Yan ang ating aalamin. March 5, 2024 nang puntiryahin ng water cannon ng China ang bangka ng Pilipinas. 4 ang sugatan noong mabasag ang salamin ng bintana nito. At noong March 23, 2024, hinarang ng China Coast Guard ang resupply boat na Yunaiza May 4. Sa sobrang bilis ng barko ng China, halos bumangga na ito sa ating bangka. Kasunod nito ay siya namang pagdating ng isa pang CCG vessel, ang nambobomba din sa Yunaiza May 4. Kaya ang bangkang ito ay tinitira ng tubig sa harap at likod. Sa tindi ng sabayang pag-water cannon sa aerial view, may pagkakataong hindi na makita ang resupply boat. Walang kalaban-labang bangka ng Pilipinas. Kung bibilangin, 8 beses itong tinamaan ng malalakas na water cannon. At sa lakas ng buga ng tubig, nasira pati bubungan. Bugbog sarado ang resupply boat sa lakas ng water cannon ng China. Sira ang bintana, gilid at nagkalat sa loob ng bangka ang mga debris. Halos matuklap din ang kisame nito at nagkapunit-punit ang mga trapal. Matapos ang ilang oras na panggigipit ng China sa bangka ng Pilipinas, tuluyang nasira at nawasak ang resupply boat. Sugatan ng 3 sakay ng Yunaiza May 4. Sila ay mga tauhan ng Philippine Navy. Ang isa ay napuruhan sa kaliwang mata at nagkasugat sa may kamay at braso. 2 beses na niyang naranasan ito mula sa pambobomba ng tubig ng China. Sa lakas daw ng buga ng tubig, kanya-kanya daw silang nagpulasan. Ang isa ay natamaan naman sa ulo at napilayan sa paa. Sa mga ganitong pangyayari, parang kinakaya-kaya lang tayo ng Chinese Coast Guard. Kaya naman dapat nang bigyan ng atensyon ang pagpapaunlad ng ating military. Dagdagan sana ito ng budget at maging prioridad. Dahil ang mga bansa kahit sa panahon ng Cold War ay patuloy na gumagawa ng paraan upang madepensahan ang kanilang sober laban sa banta ng ibang mga bansa. Kaya sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. taong 1965 hanggang 1986, dahil sa girian at tensyon ng mga bansa noon sa pagpapaigting ng sandatahang lakas, ay pinangambahan ng pamahalaang Marcos ang posibilidad na pagbitiw ng Amerika sa base militar nito sa Pilipinas. At matapos kumalas ang kanilang suporta sa Indochina. Kaya napagpasyahan katuwang ang Philippine Navy at ilang Pilipinong scientists na gumawa ng sariling missile o rocket na magsisilbing pandepensa ng Pilipinas. Kaya dahil dito binuo ang Santa Barbara Project laban sa mga bansang nais magbanta sa ating soberanya, mapasalupa, himpapawid o karagatan man, at ang isa sa nakilalang missile na ginawa ay ang Bongbong rocket. Ang Bongbong rocket ay isang eksperimentong sistema na binuo ng Philippine Navy, Filipino at German engineer at mga sayentipiko. Ang rocket ay ipinangalan sa anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Bongbong Marcos na siyang Pangulo sa kasalukuyan. Agad rin itong sumailalim sa missile test sa isla ng Cabalo malapit sa Corregidor sa Manila Bay.
Na-recover ang Bongbong rocket sa karagatan ng South China Sea noong March 12, 1972. Isa ang Bongbong rocket sa mga gawa ng Pinoy scientists. Matapos ang ilang pag-aaral at paggawa nito, kinilala ng National Aeronautics and Space Administration o NASA mula sa Estados Unidos bilang kauna-unahang liquid propellant rocket ng bansa at sinasabing halos katulad daw ang Bongbong rocket ng unguided artillery Katyusha mula sa Soviet Union. Sa ngayon, ang Bongbong rocket ay kasalukuyang nakalagak sa Philippine Navy Museum sa Fort San Felipe. Sa kabuuan, umabot sa 37 na missile ang nagawa ng Pilipinas, kasama ang ballistic missile project, multiple rocket launcher, anti-air missile, anti-ship missile, anti-typhoon rockets at marami pang iba. 4 rito ay pinasabog sa Fort Magsaysay mula sa proyektong ito. Ngunit, kamusta na ang mga missile na ito? Nadagdagan kaya at lumakas pa ba tayo? O katulad lang ito ng mga proyekto ni Cayetano na 10,000 kada pamilya na mabilis naglaho? Ayon sa Project Santa Barbara, ang project system na ito ay hindi na nasundan pa dahil naalis na sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution noong 1986. At sa realidad, ang ating bansa ay napag-iiwanan na hindi lang sa buong mundo, maging sa ating karatig bansa sa Asia pagdating sa military and missile system. At karamihan pa sa ating kagamitan ay outdated at kailangang mabigyang pansin para ma-update. At ang iba sa ating kagamitan ay mga pinaglumaan ng Amerika. Sana ay magkaroon tayo ng maayos at consistent na missile and military program. Dahil kung iisipin, kung nagpatuloy ang development ng military sa bansa sa loob ng 50 years, maaaring advance na rin ang Pilipinas at maaari din natin itong pangontra sa mga ballistic missile. Dahil kung nagawa natin ang Project Santa Barbara noon, ay posibleng magagawa din natin ito ngayon. Hindi para giyerahin at manguna sa pakikidigma sa ibang bansa, kundi upang maipagpatuloy ang kasaysayan ng military defense system ng Pilipinas at ipakilalang hindi tayo isang bansa lamang, kundi isang bayang handang ipaglaban at ipagtanggol ang bayan. Ikaw, ano ba ang dapat gawin ng pamahalaan ng Pilipinas upang mapalakas ang sandatahang lakas ng ating bansa? Panahon na nga bang ipagpatuloy ang Project Santa Barbara at magkaroon ng maayos na sistema sa military? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.